Binalik sa akin. Tinanong ko magagawa ko pa. Kaso naipit na ito ng sasakyan na yun. Please subscribe and click the bell. Hey guys, magandang gabi kong gabi at magandang araw kong araw. So ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano magpalit ng battery sa iPad. Itong iPad na ito ay 4th generation. So pinalitan ko ang battery nito. Ang problema, kahit na napalitan ko na, okay, nagcha-charge siya. Ito kasi yung unang battery na kinuha ko dito. Kung mapapansin nyo, lumobo na siya. So dahil dito sa battery nito, nasira yung pangalawang layer nito. Nasira yung mga pinagkakabitan ng tornilyo. Kasi dahil dito, yung ba naman lumobo ito, umalsa to, itong buong screen nito dahil dito sa battery na ito na lumobo. So ito kasi magkakadoktong to magkaka-connection nito Kaso pinutol ko na para matanggal ko isa-isa kasi nakakapit. Sobrang tindi ng kapit niya kaya inisa-isa ko na lang siyang tanggalin. So tingnan natin ulit. Sabihin ko sa inyo ang problema. Ito kasi kung mapapansin nyo, parang normal lang. Parang hindi siya, parang wala siyang problema. So, ito yung bago kong bili. Yan o. Ito may pangkapit pa. At, may mga kompas siya, may mga pangkalas pa siya. Ito, may mga pangkalas pa siyang kasama. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na magkakadoktong. Yan o. Dapat kasi magkakadoktong. Pinag-iwahiwalay ko yan kasi nga hindi ko matanggal. Total, sira na rin naman itong battery Puro lumobo na. So ito na lang yung ipapalit ko para sigurado ako na tuloy-tuloy ang gamit ko ng iPad. Dahil itong ang battery na ipinalit ko, luma na talaga. Luma na rin. So dito ko tinanggal to Dito ko ito tinanggal. Dito. Yan. So kapag ka nagtanggal kayo nito, ito kasi luma din Ito yung pinagawa ng may-ari. Binalik sa akin. Tinanong ko magagawa ko pa. Kaso naipit na ito ng sasakyan na yun. Mapapansin nyo, bangkong na. Naipit siya ng sasakyan. So kinuha ko na lang tong parts na ito dahil napaka-importante nito. Hindi ko lang alam kung ito ay naka-unlock. Pero kung ito ay naka-unlock, mapapakinabangan ko ito. Kaya kinuha ko itong parts na ito. So dito ko kinuha yung battery. Ngayon, tatanggalin ko ulit siya kasi mukhang hindi rin naman mapapakinabangan. Nakukonsin na medyo namamatay din naman. So kung sakali, baka gamitin ko na lang sa ibang bagay. Okay? Tanggalin natin sa saksak. Total, meron pa naman siyang 56%. Pero itong battery na kinuha ko dito, ito ang laki naging epekto nito. Itong paglobo nito. Kasi halos nasira yung mga screwhan nito Yung pinagkakabitan ng screw. Ayan Tulad na yan Hindi na siya mag-power yan. Nakita nyo guys? Naglobat na uli. Yan kasi nagiging problema nitong luma kong battery na ikinabit. Kailangan na uling kargahan. Pero pagka sinalpa ko yan na to, magcha-charge naman. So ibig sabihin talaga yung battery hindi na siya tatagal. Nakita nyo guys, naglobat na uli. So kaya ang gagawin natin, palitan na lang natin. So ganun kasi nangyayari guys nagaganon na lang nangyayari, naglolobat siya. Kahit 59% pa lang siya, naglolobat na. So ngayon,
Itong tutorial ko kasi ngayon, ito ay para ituro sa inyo kung paano magpalit ng battery nitong iPad na ganito. At papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga naapektuhan nito. Kung mapapansin nyo guys, so 57%, yeah. 57% ulit. Pero nagkukan siya. Naglolobat kanina. See? Kailangan lagi susundutin ng charger. So, para hindi na magpaulit-ulit yun, palitan na lang natin ang battery. Okay? Patayin muna natin, power. So ito guys, sa ngayon madali pa rin itong buksan kasi nabuksan ko na ito dati. So ang gagawin nyo dito, i-heating nyo ito. Ito kasi ang ginamit kong pang-heating eh. Iwan ko lang kung anong meron ng pang-heating kayo. Ito, lalagay ko lang siya dito, ipa-power on ko. Mag-iinit na ito. Saka nyo siya tatagain dito. Pero ito, ginamit ko lang ito sa unang taga dito. Kasi nga, medyo mahirap tong tuklapin. So pagka nakuha nyo na nagkaroon na ng kawang to, ito na, plastic na ang gagamitin nyo. So ikukuha nyo lang dito. May corner, tatagain nyo siya ng ganyan, no? Kita nyo? Yan. Palibot. Tatagayin nyo siya ng ganyan. Yan. Ito guys, magdadahan-dahan kayo ng pagtanggal nito kasi maaaring maputulan kayo ng kuha nito. Ng flat wire. May mga flat wire kasi ito eh. Hindi ko lang alam ang tunay na tawag doon pero kinds of wire din yon. Kaya lang medyo manipis yun. So para wag kayo maputulan, dandahan. Titingnan nyo rin, sisilipin nyo kung saan ang tamang pagbuklat nito. Kasi baka nga maputol yung inyong wire. So titingnan nyo. Oh, okay. Okay. So kung mapapansin nyo, may wire siya dito sa tagilirang to, dito sa corner na ito. So tatandaan nyo kapag fourth generation, kung ito yung home button, dito sa kaliwa yung kanyang wire. So ang gagawin nyo, dito ang buklat nya. Okay? Yan. See? Ito yung wire nya. Kaya ito yung guys ang inyong ang inyong iingatan na wag maputol, dahil pag naputol to ay wala na, bibili na naman kayo ng bago nito. So tanggalin muna natin tong heat pad ko, okay, para makagawa tayo ng ayos. So ito yon, yan. Ito yung wire, ingatan nyo ito. Ito sinasabi ko sa inyo na epektuhan. Ito, isa, dalawa. Ito okay pa to eh. Pero ito naputol na. Naepektuhan to dahil sa paglobo ng battery to. Kita nyo? So ngayon, ang paglagay ng battery, kailangang maingat din. Okay? So ito dapat meron kayong panukod dito. Tayo ng panukod. So ito na lang itukod natin. Yan. Lagay nyo to dito para lang matukudan to. Yan. Okay? So pag natukudan na to, saka kayo
magtatanggal ng mga tornilyo. Apat ang tornilyo to, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, hanap tayo ng pantanggal niya. Iingatan nyo din magasgas to. Sa ngayon madumi pa, pero mamaya lang nilinisin natin yan. So number ito ay PH00. Okay, yun ang tama. So atong natin. Yan dito. Ang pagkalyan nito para sa okay lang makasama siya. Okay. So yung sabi ko, tanggal yan o. Dahil sa pagkakit lang sa buong natin. Yan. Yun yata. Okay. Ito natin ito. Okay, hindi ito. So ito, agad dito. Tapos nyo. Tanggal dito. Nakita nyo ng buong natin. Ngayon, ito dandahan din to kasi may wire din to eh. Dandahan din lamang ang paghiwa nyo dito. Yan. Okay. Iaayon nyo na rin dito. Yan. Ito yung wire nito. So kung sa kabila nyo yung tinuklap, eh tapos na. Sira na ang inyong unit. Ito yung LCD niya eh. So maaaring masira na yung LCD nyo. Ito na putol, mahirap na maghanap nito eh. Ito tinatawag, parang kung tawagan nila ito harness. Flat wire. Okay? Hindi ko alam kung tama, pero kung sino mo alam niyan, comment na lang. So ito yung battery na ipinalit ko. Kung mapapansin nyo, talaga medyo luma na. At talagang kapalit-palit na. Nakaka 100%. Ang problema nga lang, hindi mo mahagamit lahat yung percentage na yun dahil nagpa-power off na siya. So ang pagtatanggal nito guys, okay? Kailangan tanggalin nyo muna to. Okay? Yun na. Okay siya. Yan. Bago nyo siya ikawang, okay? Kailangan tanggalin nyo rin ang tornilyo dito. Yung tornilyo dito, natatakpan itong tape na ito. Kaya kailangan tanggalin nyo muna si tape. Okay? Tanggalin nyo muna si tape. At saka nyo tanggalin si tornilyo kasi natatakpan siya ng tape. Okay? So ngayon ito, iba-iba ang size nito kaya ibubukod-bukod nyo na. Bukod-bukod nyo ito, iba-iba ang size nga. Yan. So ngayon, so ito naman hindi nyo kailangang iangat ng todo. Ganyan lang, okay na yan. Okay? Kaya nyo siya iangat para matanggal nyo lang dito sa butas na ganito. So, ngayon, tutuklapin uli natin yung battery niyan. Tandahan. Kasi, kumapit na yan eh. So pagtanggal dito ay tandahan din. Hindi kailangan biglain kasi mapuputol to. May board to eh. Pag naputol yan, mawawala na ng connection yan. Ito kasi battery to, pwede ko pa itong repairin eh. Pwede ko pa itong magamit. Okay. Ayan. Okay. So ngayon, tatas nyo to. Tapos, kukuha nyo to. Tataas nyo rin tong sa battery na board. Yan. Pagkatapos, pag naitaas nyo to, tulak nyo pakanan kung nakaharap kayo. Yan. Tulak pakanan, dandahan. So, pag naitulak nyo dito yan,
Sa corner na ito, naidikit nyo dito. Pag ganyan.